Ngayong taong 2025 ay muling nangingibabaw sa XRP dito sa mundo ng cryptocurrency. Isa pong malaking balita na naman ang lumabas tungkol kay XRP na siguradong makakapagpataas ng kumpiyansa ng maraming Pinoy traders. Isa pong CEO mula sa isang kilalang asset management firm sa Amerika ang nagsabi ng deretsahan. Yan, sabi niya rito, they call it the XRP Army for a reason. Yan. At hindi lang yan, basta hype. Base po ito sa matibay na datos ng investment at matinding suporta mula sa community. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit nga ba tinawag na pinakamatagumpay sa kasaysayan ang kanilang kumpanya, ang bagong XRP ETF. Kaya alamin natin kung paano po pinatunayan ni XRP na hindi lamang po siya speculative token, kundi isa sa mga pinaka-functional na crypto sa buong crypto market ngayon. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit nga ba pinili ng CEO ng Teucrium sa XRP sa kanilang crypto ETF? Ayon mismo sa CEO ng Teucrium na si Ginoong Sal Gilberty ay isa siyang certified na XRP enthusiast. Yan ay ayon sa kanya ay hindi raw niya pinalampas ang pagkakataong makapag-file ng XRP ETF sa oras na napansin niyang ito ay posible nang maaprubahan. Para kay Ginong Sal, si XRP ay hindi lang basta isang digital coin. Si XRP ay may tunay na gamit o utility sa real world o totoong mundo na lalo na sa cross-border payments. Hindi katulad po ng ibang tokens na puro hype lamang ang kinakapitan, kung saan si XRP ay may konkretong layunin. Siya po ay mabilis, mura, at efficient na paraan ng pagpapadala ng pera sa buong mundo. Kaya nga raw sa oras na naging posible ang pag-launch ng isang ETF para kay XRP ay hindi na po siya nagdalawang isip. Gaano naman kalaki ang demand kay XRP ayon sa datos ng Teucrium? Nito pong April 8, 2025 ay inilaunch ng Teucrium ang kanilang 2 times long daily XRP ETF or kilala sa ticker name na XXRP sa New York Stock Exchange. Sa loob lamang po ng 16 weeks or 16 na linggo ay ito na ang naging pinakamatagumpay na produkto ng kanilang kumpanya sa loob ng mahigit 16 years. Ibig sabihin ay wala pang ibang fund sa kasaysayan ng Teucrium ang tumalo sa performance ng XRP ETF. Ang XXRP ay may hawak na ngayon na $382 million na assets under management or AUM. At ang nakakagulat pa rito, halos $323.6 million ang naitalang net inflow sa fund na ito. Yan ay katumbas po ng 52.5% ng kabuuang net inflow sa lahat ng XRP ETF sa Amerika na umaabot po sa $616 million. Yan, ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng leverage exposure kay XRP? Ang XXRP ay isa po itong uri ng leverage ETF. Ibig sabihin ay nagbibigay ito ng mas mataas na potensyal na kita kumpara sa normal na pagbili lamang ng XRP. Pero syempre kasama nito ang mas mataas ding risk. Sa madaling salita, kung umaakyat po si XRP ng 5% sa isang araw, pwedeng tumaas ang XXRP ng hanggang 10% dahil doble ang kanyang galaw. Kaya marami pong investors ang nahumaling dito, lalo na yung mga sanay sa volatility ng crypto market. Para sa kanila, ang ganito pong exposure ay eksakto sa kanilang hinahanap. Ngayon ay sunod nating katanungan dito ay paano naman tumugon ang XRP Army sa pahayag ng CEO.
Hindi rin po nagpahuli ang XRP Army sa pagpapakita ng suporta. Matapos ang paglabas ng panayam kay Ginoong Gilbert T, ay agad po na nag-react ang ilang kilalang personalidad sa mundo ng crypto. At isa na po rito si Madam Linda P. Jones na isang sikat na financial advisor, author at saka wealth manager. Yan, ang sabi niya ay love it. Yan, love it. Yan po yung kanyang aktual na post dito. Yan yung kanyang love it. Yan po yung kanyang tugon sa statement ng CEO ng Teucrum. Si Madam Linda ay matagal na pong supporter ni XRP at matagal na rin niyang sinasabi na ang mga walang hawak kay XRP ay tiyak na magsisisi balang araw. Naniniwala siya na si XRP ang susi sa pagbuo ng general wealth. Bukod po kay Madam Linda, ay marami pang XRP community members ang nagdiwang. Para sa kanila, ang ganitong coverage sa mainstream media ay isang patunay na palapit na ng palapit ang mass adoption ni XRP. Yan. Ngayon ay bakit naman po sinasabing si XRP ang may pinaka mataas na utility sa crypto? Ilang beses na pong binanggit ng Teucrum CEO na si XRP ang may pinakamalakas na real-world use case sa lahat ng crypto assets ngayon. Hindi siya umaasa lang sa hype. Si XRP po ay ginagamit mismo ng Ripple sa kanilang international remittance service. Ang ibig sabihin po nito ay may tunay siyang gamit sa labas ng crypto trading. Habang ang iba ay naghihintay lang ng bull market para tumaas ang presyo, si XRP ay ginagamit po sa aktual na negosyo. Sa madaling salita, si XRP ay hindi lang speculative valuable, kundi fundamentally valuable din po siya. Ayan. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay napakalaking bagay po ng balitang ito. Una po sa lahat ay pinapatunayan ito na hindi pa huli ang lahat para sumabay sa alon ni XRP. Kapag ang isang malaking kumpanya sa Amerika ay nagsisimula ng magbigay ng exposure kay XRP sa institutional level, ibig pong sabihin ay umaangat na talaga ang tiwala sa kanya. Pangalawa, sa panahon na marami pa ring scam at saka hype-based tokens, si XRP po ay nagsisilbing matibay na halimbawa ng isang crypto na may tunay na layunin at matibay na suporta mula sa community. Pangatlo, kung ikaw po ay isang Pinoy na naghahanap ng long-term opportunity sa crypto, si XRP ay isa sa mga dapat po nating pag-aralan ng mas mabuti. Hindi dahil sa sinasabi ng iba, kundi dahil sa mga datos na mismong ang mga datos ang nagsasabi kung gaano po kasolid ang kanyang performance. At bilang panghuli, para sa akin, ang nangyaring ito ay isang turning point hindi lang para kay XRP, kundi para sa buong crypto industry. Unti-unti nang lumalabas ang mga totoong project na may long-term na halaga. At si XRP mula pa noon hanggang ngayon ay consistent sa kanyang layunin. Kung ganito po kalaki ang suporta ng mga investors sa isang ETF na base sa XRP or base kay XRP, ibig sabihin ay malaki rin po ang tiwala ng market sa kanya. Kaya kung ako po ang tatanungin ay mas mainam na hindi lang natin siya tingnan bilang isang investment, kundi bilang isang parte ng mas malawak na financial revolution. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.